Sa loob ng 8 taon, naghintay ang Ukraine, nagtimpi, nag-abang at naghanap ng isang bagay na ginamit ng Russia noon para saktan ang Ukraine. Kailangan maghintay. Dati, kulang pa ang Ukraine para pabagsakin ang target. Pero ngayon, tapos na ang paghihintay. Pinagbayad ng Ukraine ang Russia ng labis dahil sa insidente noong 2018. Walang awa ang pagganti. Nawasak ang target sa mga karagatang akala ng Russia ay kontrolado nila. Kung ang paghihigante ay masarap ihay ng malamig, pinatikim ng Ukraine ang Russia ng halos nagiyilong pagkawasak na nagpayanig dito. Nagsimumula ang kwento natin noong 2018. Matapos simulan ng Russia ang pananakop sa Ukraine at iligal na ang kininang Crimea, 4 na taon nang nakalipas. Mataas ang kanilang kumpiyansa. May ganap itong kontrol. Si Putin ang may kontrol sa Dagat Itim, Dagat ng Azov, at Kipot ng Kerch na nagdudugtong sa mga ito. Noong Nobyembre 2018, nagsimulang maghari-harian ang Russia. Isinara ng Black Sea Fleet ang Kipot ng Kerch sa mga sibilyang barko bilang parusa sa Ukraine sa umano'y paglabag sa karagatang teritorial ng Russia. Kasinungalingan ito, syempre. Hindi pag-aari ng Russia ang Crimea at ang mga karatig nitong tubig. Isa sa mga barkong kasama sa blokadang pandagat ng Russia ay isang barkong patrolya ng FSB na tinatawag na Izumrud. Lumahok ang barkong iyon at iba pa sa paglala ng pagharang sa Kipot ng Kerch noong 2018. Ginampanan nito ang papel sa pagsamsam ng 3 barkong pandagat ng Ukraine sa Kerch Strait, kung saan binangga at pinaputukan ng mga barko ng Russia ang mga barko ng Ukraine habang sinusubukan nilang maglayag mula Odessa papuntang Mariupol. Ang insidente ay malubhang agresyon na pinalala ni Putin at nauwi sa pananakop makalipas ang halos 4 na taon. 6 na sundalong Ukrainian ang sugatan sa pag-atake at dinakip ng Russian forces ang mga tripulante ng mga barkong Ukrainian. Sinubukan ng Moscow magpadala ng mensahe. Lahat ng marinero ay ikinulong at nagdusa ng halos 1 taon bago na ibalik sa Ukraine sa pagpapalitan ng bilanggo noong Setyembre 2019. Noong panahong yon, wala talagang magawa ang Ukraine laban sa mga ginawa ng Russia. Wala itong may pagmamalaking hukbong dagat at noon, halos hindi pa naiisip ng militar ng Ukraine ang mga drone na naging tatak ng depensa nila sa kanilang teritoryo laban sa Russia. Kaya napilit ang tiisin ng Ukraine ang pambabastos at dagok. Hindi kailanman nakalimot o magpapatawad ang Ukraine. 8 taon naghintay ang Ukraine para makagante sa pagkakasugat at pagkakahuli ng mga mandaragat nila noong 2018. Kahit sinimula ni Putin ang pananakop at sumiklab ang digmaan sa Ukraine, nakatutok pa rin ang mga mata sa Azovmurt. Ang kailangan lang ng Ukraine ay tamang sandata at pagkakataon. Lumipas ang panahon hanggang Hulyo 14, 2026 nang mag-post ang puwersang pandagat ng sandatahang lakas ng Ukraine ng simpleng mensahe sa Telegram. Sinira ng hukbong dagat ng Ukraine ang barkong pangbantay sa hangganan ng FSB ng Russia na Azovmurt. Ipinahayag ng hukbong dagat ng Ukraine na binanggit ang pagkakasangkot ng barko sa insidente sa Kerch Strait 8 taon na ang laluipas. At kung may nagduda man na alam ng Ukraine kung ano talaga ang tinatarget nila ng pabagsakin nilang barko, inalis ng hukbong dagat ang mga pagdududang yon sa pamamagitan ng paglilinaw na paghihiganti ang isa sa mga dahilan. Hindi maiwasan ang paghihigante. Marami pa ang susunod. Nakakakilabot na babala ng hukbong dagat ng Ukraine. Halos 1 dekada nang matiyagang naghanap at nagpaunlad ng mga sandata ang Ukraine. Pero sa wakas, napatumba na rin nila ang target nila. Hindi lang ang barko ang sinira ng Ukraine. Sabi ng Ukraine, may namatay o nasugatang mga marinong Ruso sa pag-atake sa Azovmurt, na nangyari sa gabing 11 pang barko ang pinabagsak ng mga drone ng Ukraine sa dagat ng Azov. Kaya ang nakikita natin dito ay hindi ibinubuhos ng Ukraine ang lahat ng meron sila para pabagsakin ang isang barkong pandigma. Ngayon,
nanghingibabaw na ang Ukraine sa mga katubigan na dating ginamit ng Russia para apihin ang Ukraine 8 taon na ang nakalipas. Hindi na ang Azimrud ang dating mapang-aping barko sa Ukraine. Karaniwan na lang ang barkong ito, tulad ng iba pa, na nakaengkwentro ng malakas na drone at napakaraming tubig. Nawala sa karamihan, isa ng kawalan para sa Russia. Perpektong kapalaran para sa barkong minsang sumisimbolo sa paghahari ng Russia sa Ukraine. Nakaganti na ang Ukraine matapos ang 8 taon, pero may tanong pa rin kung paano nila nagawa ito at ano ang epekto ng pag-atake sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa hukbong dagat ng Ukraine, hindi karaniwang aerial drone ang sandatang tumama sa Azimrud. May mas matindi pang plano ang Ukraine. Ang bagong maritime drone na Sargan, 3,000 ang naging susi sa pag-atake. Tinawag ng hukbong dagat ng Ukraine na isang sistemang pandagat na walang tripulante, isang misteryo pa rin ang Sargan 3,000 pagdating sa mga sea drone ng Ukraine. Alam nating bagong dagdag ito sa lumalaking hanay ng mga sasakyang pandagat na walang tripulante ng Ukraine, pero tila natatabunan ito ng mas kilalang maritime drone tulad ng Magura V, V5 at CB. Dati nang sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na ang Sargan 3,000 ay isang madaling imaniobra at versatile na multi-purpose platform na kayang tumupad sa iba't ibang misyon gaya ng strike operations. Bukod pa rito, marami pa tayong hindi alam, lalo na sa specifications. Formal na pumasok sa serbisyo sa hukbong dagat ng Ukraine ang Sargan 3,000 noong 2026. Bukod dito, classified ang impormasyon tungkol sa bilis at payload ng Sargan 3,000. May kaunti tayong alam kung gaano kalaki ang pinsalang kayang idulot ng maritime drone na ito. At hindi lang dahil sa paglubog ng Azimrud. Noong Abril, iniulat ng Euromaidan Press ang tila unang deployment ng Sargan 3,000 sa Black Sea. Walang inilabas na impormasyon ang Ukraine sa publiko. Gayunpaman, isang Ukrainian military blogger na nagngangalang Serhiy Mizyura ang nagsabi na ang mga drone na nakita sa isang video montage na inilatala ng Navy ng Ukraine sa panahong ito ay tila ang bagong drone na ayon kay Mizyura ay maaring lagyan ng mga baril at missile. Maaring hindi sapat ang una laban sa Azimrud. Pero iba na ang huli. Isa pang palatandaan ng bisa ng Sargan 3,000 ay mula sa pahiwatig ng tagapagsalita ng Navy ng Ukraine, si Dmitry Pletenchuk, nang sumali ang Ukraine sa REPMUS military exercises sa baybayin ng Portugal noong 2025. Ipinahiwatig ni Pletenchuk na lumahok ang bagong maritime drone ng Ukraine sa ehersisyo. Kapansin-pansin ito dahil sa REPMUS exercise. Ipinakita kung paano nilubog ng Ukrainian drones ang isang NATO frigate sa war games na nagpapakita ng bisa ng hindi tradisyonal na Navy ng Ukraine. Pinuntirya at tinamaan ang NATO frigate bago pa man nito makita ang paparating na mga drone. Base sa ulat, mga Ukrainian Magura Magyara V7 ang nagpalubog sa frigate. Pero dapat tanungin kung kasama ba ang Sargan 3,000 sa atake. Wala nang ibang sinabi ang Ukraine at inilihim nito ang maritime drone ng ilang buwan. Nananatili pa rin ang misteryo, pero anuman ang technical na detalye ng Sargan, 3,000 isang bagay ang tiyak na natutunan ng Azimrud. Kaya ng bagong maritime drone ng Ukraine, palubugin ang barkong pandigma ng Russia. Narito ang alam natin tungkol sa barkong Azimrud at ang nangyari rito. Inilunsad noong 2014 ang Yazik. Dalawa ay isang modernong bahagi ng Black Sea Fleet na inaasahan ng Russia na magiging susi sa tagumpay nila sa digmaan. Mahalaga ito sa pagpapanatili ng kontrol ng Russia sa mga katubigan sa paligid ng Crimea bago ang pananakop, gaya ng insidente noong 2018. Hindi ito malaking barko, 60. 2.5 metro lang ang haba, kayang may displacement na hanggang 750 metriko tonelada ang Yazik 2 at umabot sa 27 knots ang bilis nito. May helipad dito, kaya posibleng gamitin ng Russia ang barko sa reconnaissance mission at aerial strike sa mga target. Hindi talaga pangunahing asset sa labanan ang barko.
Epektibo itong patrol boat at sapat ang laki para banggain ang mga barko ng Ukraine noong 2018 na mas dahil sa kakulangan ng sariling navy ng Ukraine kaysa sa banta ng Azimrud. Binanggit ng defense blog na kabilang ang Azimrud sa Rubin-class patrol vessel na napatunayang mahina ng Ukraine sa digmaan. Noong Disyembre 2025, pinabagsak ng Ukraine ang Razul Gamzatov, isang Rubin-class na barko tulad ng Azimrud sa dagat Caspian. Noong Pebrero 2026, nasira ang dalawa pang Rubin-class na barko sa pag-atake sa baybayin ng Inkerman, Crimea. Siguro, maaari natin tawagin ang mga pag-ataking ito bilang mga ensayo lang. Ang malamig na putahe ng paghihiganti ay ihahain pa mamaya. Tungkol naman sa nangyari sa Azimrud, sa totoo lang, dapat ay ginamit na natin ang past tense tungkol sa barkong iyon habang inaaral natin ang mga kakayahan nito. Mali na sabihing ang Azimrud ay isang Rubin-class na barko. Isa itong Rubin-class na barko. Lumabas na ang satellite photos mula sa lugar ng pag-atake ng Sargan 3000 ng Ukraine at masama ang ipinapakita tungkol sa Azimrud. Ipinapakita ng mga larawan na tinamaan ng Ukraine ang barko habang nakadaong at kinumpirma nilang wasak na ito. Nahati-halos sa dalawa ang barko sa buong pwesto nito sa daungan at nakalutang lang dahil sa posisyon nito ng tamaan ng Ukraine. Walang ibang paraan para tingnan kahit hati na ang barko. Tapos na ang Azimrud. Hindi na ito babalik. Hindi na ito kayang ayusin at nakaganti na ang Ukraine. Kung ito'y hiwalay na pag-atake ng Ukraine, sapat na, matamis ang pagganti. Tataas ang moral ng mga puwersa ng Ukraine habang haharapin ng Russia ang pagkawala ng barkong simbolo ng kanilang kakayahang dominahin ang Ukraine. Pero ang realidad para sa Azimrud ay ang paglubog nito ay bahagi lang ng isang kampanya. May mas malaking konteksto rito at ito ang dahilan kung bakit ang Azimrud ay nagiging isang talababa na lang at hindi nag-iisang target ng Ukraine. Paalala, pinapanood mo ang The Military Show. Ipaliwanag namin ang ibig naming sabihin. Kung may natutunan ka dito, mag-subscribe at i-click ang bell para updated ka sa susunod naming videos. Balik tayo sa Azimrud. Ang paglubog ng barkong ito ay sintomas ng matagal ng problema ng Russia. Wala nang kontrol ang Russia sa mga katubigan sa paligid ng Crimea. Matagal nang may problema ang Russia sa Dagat Itim at hindi ito bumubuti. Halos wala na ngayon ang dating kinatatakutang Black Sea Fleet na dapat sana'y kumokontrol sa dagat. Mga 1/4 ng fleet ay wasak o sira at ang natira ay umatras sa pinakamalayong lugar na kaya nila. Hindi ito kaanong nakakatulong. Sapat na ang abot ng aerial at maritime drone ng Ukraine para tamaan ang mga barko ng Black Sea Fleet anumang oras at alam ito ng Russia. Nakita natin ito noong Abril nang umatake ang Ukraine sa Black Sea port ng Novorossiysk. Umatras ang mga barko pandigma ng Russia para iwasan ang Ukraine, pero walang epekto. Tinamaan ang frigate sa atake at ipinaabot kay Putin na nawala na niya ang Black Sea. Wala nang matakbuhan ang mga barko ng Russia sa Black Sea. Submarino nga lang ang kayang gumalaw doon. Sapat na sanang masama yon para sa Russia. Ngayon, lumalawak ang kontrol ng Ukraine hanggang dagat ng Azov na konektado sa Black Sea sa pamamagitan ng Kerch Strait kung saan nagsimula ang lahat noong 2018. Ang paglala ng naval campaign ng Ukraine ang dahilan kung bakit tinatawag nating footnote ang paglubog ng Azimrud. Kahit na ito ay isang kawili-wiling pangyayari batay sa kasaysayan ng barko. Sa kasalukuyan, ang Azimrud ay isa lang sa napakaraming barkong pandigma ng Russia at mga barko ng Shadow Fleet nito na tinatamaan ng drone ng Ukraine sa dagat ng Azov. Mahigit 1 linggo nang binobomba ng Ukraine ang mga barko ng Russia sa dagat ng Azov. Ipinakita nito ang kahinaan ng Russia sa isa pang daanang dagat na dapat ay sila ang namamayani parehong dahil sa kulang na depensa ng mga barkong tinamaan ng drone ng Ukraine at pagkawala ng depensang panghimpapawid sa tangway ng Crimea na sana'y pumigil sa mga pag-atake. Napakaganda ng naging resulta. Sa loob ng 8 araw hanggang Hulyo, 13
tinamaan ng Ukraine ang 105 sasakyang dagat sa dagat ng Azov. Karamihan ay Shadow Fleet na fuel tanker. Kasama rin sa mga tinamaan ang patrol boat, tugboat, ferry at mga barkong pangkargamento. Hindi pinapabagal ng Ukraine ang kampanya. Kinabukasan, 116 na barko na ang tinamaan habang pinaiigting ng Ukraine ang kampanya para ihiwalay ang Crimea at ipakita sa mga mananakop sa tangway na wala ng kontrol ang Russia sa mga katubigan sa paligid nito. Mas kapansin-pansin man ang Asimrud kaysa sa ibang barkong napatumba ng Ukraine, isa lang ito sa mga barkong nawala sa Russia sa kampanyang tila wala silang magawa. Isa itong kahihiyan para kay Putin. Simula ng pamumuno niya, ipinakita ni Putin na matibay siyang leader na kayang protektahan ang mga Ruso. Ngunit na yon, napatunayang hindi niya kayang panatilihin kahit isang teritoryong nasakop ng Russia sa ilalim ng kanyang pamumuno. Hindi kayang sagutin ng Russia ang ginagawa ng Ukraine na yon. Ang mga barkong pandigma ng Black Sea Fleet na dapat sana'y pumipigil sa lahat ng ito ay nagtatago lang habang umaasa ang kanilang mga tripulante na hindi sila ang susunod na target ng Ukraine. Dahil dito, hinigpitan lang ng Russia ang trapiko ng barko para mabawasan ang pag-atake ng Ukraine. Itinigil ng Russia ang pagdaan ng mga barko sa Donasov Canal na nag-uugnay sa mga ilog ng Russia sa dagat ng Azov at kalaunan sa dagat Caspian. Ayon sa Al Jazeera, noong Hulyo 14 pinag-aaralan ng Ministry of Agriculture ng Russia ang alternatibong ruta ng pagpapadala at posibleng pag-ilis ng kargamento dahil sa patuloy na pag-atake ng Ukraine. Ang ginagawa ng Ukraine sa dagat ng Azov ay pumipigil sa pagpasok ng gasolina at supply papuntang Crimea at pinipigilan din ito ang Russia na maipadala ang kanilang butil at langis sa ibang mga bansa na may malinaw na epekto sa nauubos na pondo ng digmaan na ginagamit ni Putin para pundohan ang kanyang pananakop sa Ukraine. At huwag mong isipin kahit saglit na nakalimutan na ng Ukraine ang Dagat Itim dahil lang sa nakatuon ang karamihan ng kanilang pagsisikap na yon sa dagat ng Azov. Noong Hulyo 15 iniulat ng United 24 Media na ibinaling ng Ukraine ang atensyon sa Dagat Itim at tinamaan ng malalaking grupo ng drone ng Ukraine ang isa pang 20 barkong Ruso. Kasama dito ang 17 oil tanker, isang barkong hila at 2 tanker na may kargang liquefied natural gas. Ayon sa Ukraine, ito na ang ikalawang yugto ng operasyon ng mga pandagat na drone na nagsimula sa dagat ng Azov at ngayon ay lumalawak sa Dagat Itim. At ang tinatawag na Shadow Fleet ng Rusya ang nakakaramdam ng hagupit. Ang Asimrud ay hindi bahagi ng Shadow Fleet. Barkong pandigma ito, ngunit tulad lang ng patrol boat at biktima ng katotohanang ang bansang walang tradisyonal na hukbong dagat ay nanginghibabaw ngayon sa Rusya at sa daan-daang barko nito. Ang paghihiganti ng Ukraina ay patunay kung gaano natatakot ang Rusya sa mga katubigan na dapat ay madali nilang kontrolin. Ayon sa 1945, lumalala ang kahihiyan ng Rusya habang pinapanood ng mga hukbong dagat sa mundo ang ginagawa ng Ukraina at nakikita ang malaking pagbabago sa digmaang pandagat. Noon, ang bansang may maraming malalaking barkong pandigma ang madalas manalo sa labanan sa dagat. Pero ngayon, hindi na iyon totoo, lalo na sa maliliit na bahagi ng dagat. Mas nagiging desperado ang tugon ng Rusya sa mga drone ng Ukraine. Ang mga submarino na sinabi nating tanging mga sasakyang pandagat na kayang mag-operate sa Dagat Itim sa ngayon ay hindi rin ligtas sa mga pag-atake ng Ukraina. Kailangan nilang manatiling lubog hanggat kaya at kapag dumaong, tinatakpan ng Rusya ang conning tower nila ng rehas na hawla para di matarget ng aerial drone. Hindi makakatulong ang mga Tor laban sa mga pandagat na drone. Pinatunayan ng Ukraina na malakas ang Sargan 3000 at kayang hatiin sa dalawa ang isang buong barko. Natatakot ang Rusya at tama lang. Hindi magpapahinga ang Ukraina sa kanilang tagumpay na yung natapos na nila ang 8 taong paglalakbay para makaganti sa isang barkong Ruso na minsang nagpahiya sa hukbong dagat nito. Nagbaga na ang sitwasyon at ang malamig na ganting iyon
ay isa lamang sa marami pang ipinalalasap sa mga Ruso. Habang nangyayari ito, dumarami ang problema ng Russia sa Black Sea, Sea of Azov, at tumitindi ang pressure sa Crimea. Hindi mo siguro nakalimutan ng Crimea, di ba? Karamihan ng hakbang ng Ukraine sa tubig ay bahagi ng kampanyang nagdudulot ng kakulangan ng gasolina sa mga mananakop ng Crimea at ginagawang impyerno ang buhay sa peninsula na matagal nang ibinenta ng Russia bilang maranyang destinasyon para sa mga mamamayan nito. Malayo na ito sa ganoon ngayon. Hindi na lang gasolina ang nasusunog sa mga pag-atake ng Ukraine. Unti-unti na ring lumalaganap ang takot. Napapansin ng mga mananakop sa Crimea na maraming barko sa baybayin ang tinatamaan ng drone. Iyan ay kasing linaw ng alinmang palatandaang nakita na natin sa ngayon na nabigo si Putin sa pagtatanggol sa Crimea. Kapag ang barkong pandigma tulad ng Izhevruda ay winawasak sa katubigan ng Crimea, lalong ipinapakita nito sa mga mananakop ang kabiguan ni Putin. Wala nang kontrol sa tubig sa paligid ng Crimea. Kahit matamis ang paghihiganti sa Azov, ang tunay na hangad ng Ukraine ay ang pinakamalaking tagumpay, ang makita ang mga mananakop na nag-uunahang lumikas mula sa Crimea dahil sa lahat ng ginagawa ng Ukraine na yon. Marami sa mga mananakop ng Crimea ang tumatakas na, libu-libu sila. Ang presyon ay nauwi na sa pagkataranta at ang tulay ng Kerch na nag-uugnay sa Crimea at mainland ng Russia ay napupuno na ng mga mananakop na gustong makaalis bago maging huli ang lahat. Ito talaga ang gusto ng Ukraine. At maari mong malaman pa ang mga nangyayari sa tulay na yon sa pamamagitan ng panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami pa kaming ibang videos na naghihintay at may mga bagong videos araw-araw. Panurin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pag-subscribe sa The Military Show habang sinusubaybayan natin ang landas ni Putin sa kanyang sakuna sa Crimea. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.